Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Vara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Extension sa DZRH HD. Bayan At Kisses Hub para sa DRH, una sa Pilipinas. una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa may storyang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang sosyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes na Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and para show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH. Following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan. Mga balitang ayaw tigilan ng intriga. Mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan. Kisses Habson. TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Flash Report. Flash Report.
Mayroon daw pong karambola ng 3 mga sakyan sa may Parañaque City. 6 ang sugatan. Report mula kay RH27 Noche Cacas, Noche. Lakay Ray, yung pasahero, 5 pasahero nitong ng papasaherong jeep na galing ng Cavite ay dinala sa ospital. At ganun din yung driver naman, itong Innova na kulay brown ay dinala rin sa ospital, habang yung driver ng papasaherong jeep ay tumakas matapos ng mangyari itong karambola. 3 sasakyan Lakay Ray ang nagkarambola dito sa northbound lane ng Coastal Road bago mag-stoplight dito sa Mia Road, northbound lane. Yung isang truck, una, yung stick truck, yung kinakargahan ng container van ay huminto dahil kumanan dito sa may Mia Road papuntang Tambo area. Yung isang Innova naman na nakasunod dito sa truck, sinalpok yung likuran ng stick truck. Dahil doon sa sinalpok yung stick truck, yung nakasunod naman yung huli, yung papasaherong jeep, ang sumalpok naman dito sa likuran ng Innova. Kaya wasak na wasak yung likuran nitong Innova. Ganon din yung harapan nitong pampasaherong jeep na biyahing Dasmariñas, Baclaran. So sa ngayon ay dinala na sa ospital yung 6 na injured. Kabilang na yung driver nitong Innova, habang yung hinahanap na ngayon Lakay Ray kasi tumakbo yung driver, natakot. Tumakbo yung driver nitong papasaherong jeep. Iniwanan yung kanyang pasahero at yung kanyang sasakyan. Samantalang apektado rin sa daloy ng traffic yung northbound lane na Coastal Road bago dumating ng Mia Road dahil dito sa insidente. Sa ngayon, nagsasagawa ng investigasyon itong mga otoridad, partikular na itong marshal ng Cavite Expressway dito sa nangyaring karambola ng 3 sasakyan. Noche. Yan ang ating report. Yes, Lakay Ray. Ang may kasalanan yung passenger jeepney. Yung una, yung stick truck, huminto dito kasi kumanan, galing ng Coastal Road itong stick truck. Ngayon, bumagal, tumakbo, huminto itong binangga ng Innova, yung likuran ng stick truck. Ngayon, dahil mabilis din yung takbo ng papasaherong jeep, sumalpok naman sa likuran ng jeep. Kaya yun ang nagtuhog-tuhog na Lakay Ray. So nagkasunod-sunod na yung bangga. Oo, domino effect na dahil itong una huminto, itong bumagal, itong stick truck, mabilis din yung takbo ng Innova papunta dito sa may Mia Road, Roas Boulevard. Dahil wasak yung kanyang likuran, ay yung unahan ni Lakay Ray ng Innova, wasak din. Tapos yung unahan naman itong pampasaherong jeep na nasa likuran, wasak din. At wasak din yung likuran ng Innova. So true and true, yung harap at likuran itong Innova ay parehong wasak. Total wreck. Mabuti na lamang Lakay Ray at gumana itong airbag na ngayon ay yung driver nitong Innova ay dinala na sa ospital. Mabuti na lang at nag-isa lang, wala ibang pasahero kundi yung tanging driver lang ng Innova ang sakay. Pero binabanggit dito ng mga nakakita sa aksidente, naka-uniforme daw na kulay gray. Hindi lang ma-identify kung anong uniforme, kung ito ba ay DGMP o kung ano man. Hindi pa ma-identify pero naka-uniforme daw yung driver nitong Toyota Innova. Sandali lang, yung ibang sugatan sa yung pasahero ng jeep? Yung 5 papasaherong, yung 5 pasahero
sa jeep yun. Papasaherong jeep sila nakasakay. Tapos yung isa driver ng Toyota Innova. Habang yung driver naman itong jeep, biglang bumaba at tumakbo. Hindi na ngayon mahagilap ng mga otoridad dahil tumakbo daw papunta dito sa may Tambo, Paranaque. Yung mga pasahero na sugatan, pati yung driver ng Innova ay nasa ospital ng Paranaque, Lacay. Alright, salamat, Noche. Yan ang ating report, RH27, Tutikara sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DCRH Flash Report! TNT Tomorrow's News Tonight. Sa ating headlines mga kaibigan, sa Tomorrow's News Tonight ngayong pong Biyernes, July 24, 2026. Todong seguridad sa zona ni Pangulong BBM sa Lunes, deklarado ng PNP na all systems go na. Mga kilos protesta kontra zona ni PBBM sa Lunes, ikinasa ng iba't ibang militanteng grupo. Update naman sa issue ng flood control scandal at korupsyon, pangunahing nais marinig ng mga Pinoy sa zona ayon sa isang survey. Halaga ng piso biglang sumadsad sa pinakabagong record low ngayong Biyernes. Big time oil price hike naman, nakaumang na naman sa susunod na linggo. Diesel at gasolina posibleng taas presyo ng mula 5 piso hanggang 6 pesos bawat litro. PDAP scam queen Janet Lim Napoles at dating opisyal ng DAR hinatulan ng guilty sa kasong graft at malversation. 12 milyong pisong halaga ng pekeng karne daw ho ng baka, nabisto sa dugyot na bodega sa Navotas at Malabon. Sa TNT Global News, US nagpatupad ng bagong taripa laban sa 60 bansa. Sa sports, UST Golden Tigresses pasok na sa finals ng Shakey's Collegiate Invitationals. Sa TNT Showbiz, Janine Berdin, certified fangirl ng i-follow ni Hollywood star Indy Navarrete. Ano po mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Kisas Habson. Para pa rin po sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa ating mga balita, all systems go na ang pambansang pulisya para po sa latag ng seguridad sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ayon po kay Acting PNP Spokesperson Colonel Allen Ray Co, nasa huling yugto na ang preparasyon ng mga otoridad at nagtaasa rin ng full alert status ngayon pong hapong ito ng Biyernes. Inagpo ni Co na kabilang po sa kanilang pinaplansya pa ang ilang adjustment sakaling mabago o madagdagaan ang mabigyan ng permit sa rally. Gayon din ang hindi pa napinal na istsura naman ng pasasalamat ng Iglesia ni Cristo sa bahagi naman ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Samantala kahit na inasa naman ng mga pagtitipon at mga kilos protesta, wala namang nakikitang banta sa seguridad ang pambansang pulisya. Almost 100% na po tayo nasa final phase. All systems go. Of course, we will be doing some adjustment depending on yung kung meron pong bagong sitwasyon, but nasa final phases na po tayo and nakalakad na po ang ating buong security plan. Napakaganda naman na wala pong threat, but of course, lahat po ng informasyon kung meron tayong marireceive ay titignan po natin at kung kinakailangan ay we will take the necessary action. Kaugnay po nito ay magpapakalat naman higit sa 20,000 mga pulis at mga traffic personnel. Paalala ho ni Colonel Co, bawal pa rin ang pagsusunog ng mga FEJ alinsunod sa batas, ngunit pahiralin pa rin ng PNP ang maximum tolerance.
Samantala, kasado na ang malawakang kilos protesta ng iba't ibang militanteng grupo sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Lunes. Ayon sa grupong Bayan, ibibida at ibabalandra nila ang gawang effigy na The Puppet and the Master Puppet. Tampok ang mukha ni US President Donald Trump at Pangulong Marcos. Panawagan ng grupo ang mataas na singil sa kuryente, pagbasura sa oil deregulation law at pagtanggal ng VAT at excise tax. Gayon din ang panagutin ng lahat ng sangkot sa korupsyon. Nag-abiso ang MMDA na gamitin ang alternatibong ruta dahil posibleng mabagal ang daloy ng trapiko malapit sa House of Representatives sa Quezon City. TNT Tomorrow's News Tonight. Nanawagan naman si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga organizer ng mga rally na protektahan ang kanilang hanay mula sa mga maaring manggulo sa mismong SONA ni Pangulong BBM sa Lunes. Ito ang binigyan din ni Nartates kasunod ng kumpirmasyong may 3 ng grupo ang nabigyan ng permit para magprograma sa kahabaan po ng Commonwealth Avenue sa Quezon City sa July 27. Ang mga grupong ito po ay ang Bago Alyansang Makabayan, Sanlakas at ang Better Brighter. Hindi pa kasama rito mga patuloy naman na ina-assess ng Quezon City Government. Kasama na rin po ang pasalamat event ng Iglesia ni Cristo para sa kanilang ika-112 anibersaryo na maaring dagsain ng mga kapatiran mula sa labas ng Metro Manila. Ipinasilip naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilan sa mga tatalakayin sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA sa Lunes. Sa isang ambush interview sa Pampanga, ipinaliwanag ng Pangulo na layunin ng SONA na iulat sa publiko ang mga nagawa ng kanyang administrasyon mula noong huling pagtatalumpati. Kabilang po sa mga inaasahang mababanggit ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagharap sa mga hamong idinudulot ng tinatawag niyang external forces. Nang tanungin kung tatalakayin din ba ang isyu ng korupsyon ng kanyang nabanggit po sa nakaraang SONA, maikli ang sagot ng Pangulo. Abangan ang susunod na kabanata. Ayon kay Pangulong Marcos, tapos na ang draft ng kanyang talumpati ngunit maaari pa rin itong baguhin hanggang sa araw ng kanyang pagharap sa Kongreso. I'm never done. Until 1 hour before this one, I'm still changing it, because of course we want it to be perfect. So, but on the whole, yes, on the whole, it's Una nang sinabi ng Malacanang na earth-shaking ang magiging SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, paglaban daw po sa korupsyon at issue naman ng flood control scandal, ang pangunahing gustong marinig ng mga Pilipino sa nalalapit na SONA ni Pangulong BBM sa Lunes. Batay po sa pinakabagong survey ng Pulse Asia, pumalo daw po sa halos 30% ng mga respondent ang nagsabing ito ang dapat na pong bigyang diin ng Pangulo sa kanyang pag-uulat sa bayan sa darating na Lunes. Sa naturang bilang, halos 19% raw po ang partikular na humihingi ng update sa investigasyon at pananagutan sa mga sangkot sa kontrobersyal na flood control project scandal. Pumangalawa naman sa mga gustong marinig ng publiko ang usapin sa pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na ng presyo ng petrolyo na nakakuha daw po ng halos 19%. Kabilang pa sa mga gustong marinig ng taong bayan sa SONA ang usapin sa trabaho, kahirapan, illegal drugs at mababang pasweldo. Samantala, sa oras natin alas 9:25, nanawagan naman ang White Ribbon Movement at Inter-Religious Leaders Council for National Transformation sa publiko na makilahok sa gaganaping SONA ng Sambayanan sa Lunes, July 27. Ayon kay Father Tony Labiao, isa sa mga pinuno ng grupo, hindi sila magkakasa ng sariling rally kasabay ng talumpati ng Pangulo. Sa halip, hinimok niya ang taong bayan na makiisa sa mga kasado ng pagkilos ng iba't ibang progresibong grupo na iisa ang panawagan sa pamahalaan. Kabilang narito ang pananagutan sa mga sangkot sa korupsyon, pagpasa sa totoong anti-political dynasty bill at reforma sa party list system. Bawiin ang nakaw na yaman at unahin
ang pambansang budget at unahin sa pambansang budget ang kapakanan ng mamamayan. Ipasa ang may ngiping anti-dynasty law, hindi yung fake anti-dynasty law. Ayusin ang sistemang party list at magpatupad ng makabuluhang reforma at sistema ng Ang bahagi ng pahayag ni Father Tony Labiao. TNT Tomorrow's News Tonight. Tinik naman ng Kamara na ipagpapatuloy nito ang pagsusulong sa mga nalalabing priority legislation na administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito pong pahayag mismo ni House Speaker Faustino D. III bago po ang sona ng Pangulo sa Lunes. Ang po kay Speaker D, naniniwala siyang magagampanan din ng Senado ang tungkulin nito sa pagpapatibay ng mga panukalang batas habang ginagampanan ng kanilang tungkulin sa ating saligang batas bilang mga bilang impeachment court. Tinakdin ni D ang buong kooperasyon sa liderato ni Senate President Win Gatchalian. Samantala, dinepensahan naman ng National Bureau of Investigation ng Administrasyong Marcos sa krusada nito sa flood control scandal. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, seryoso si PBBM sa paglaban sa katiwalian. Kung ikukumpara umano sa nakalipas na administrasyon, may pinakulong na ang Marcos administration at matataas pa ang mga ranggo oposisyon. Kabilang dito sina Public Works Secretary Manny Bonoan, kaya hindi umano maaaring sabihin na namimili ang gobyerno ng ipakukulong. Punto ni Matibag, appointee ng Pangulo ang kalihim pero kinasuhan pa rin matapos makakuha ng ebidensya. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, formal na pong inihain ng BIR sa Department of Justice ang tax evasion case. Nabot daw ho sa may 22 bilyong piso laban sa Sunwest Construction and Development Corporation. Kumpanya ho ni dating Congressman Zaldico. Ang po sa investigasyon ng BIR mo na sinadyang ideklara ng kumpanya ang kanilang mas mababang kita at nag-report ng mga hindi napatunayang gastusin at creditable withholding tax credit sa mga income tax return nito mula taong 2019 hanggang taong 2024. Kinasompo ng paglabag sa Sections 254 at 255 ng National Internal Revenue Code of 1997 ang korporasyon sa ilang opisyal nito sa ilalim ng Run After Tax Evaders o RATE program ng BIR. Kabilang po sa may nireklamo ang Pangulo ng kumpanya na si Aderma Angeli Alcazar at ang kanilang treasurer na si Cesar Benaventura. Hinatulan naman na guilty ng Sandigan Bayan 6th Division si Janet Lim Napoles at dating Department of Agrarian Reform Undersecretary Jerry Pacturan sa malversation of public funds kaugnay ng higit 50 milyong pisong halaga ng umano'y pekeng proyekto para sa mga magsasaka sa Luzon. Nahatulan din si Napoles ng 10 bilang ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act habang napawalasala si Pacturan sa mga kasong graft dahil naman sa kakulangan ng ebidensya. Si Napoles ay nasentensyahan ng hanggang 20 taong pagkakakulong sa bawat bilang ng malversation at hanggang 15 taon sa bawat bilang naman ng graft, habang si Pacturan naman ay hinatulan ng 19 na taon at 1 buwan at 11 araw sa bawat bilang ng malversation. Ayon sa prosekusyon, lumagda si Pactura noong 2011 sa mga MOA sa pagitan ng 10 LGU at 10 NGO na umano'y konektado kay Napoles. Nakasaad na bawat LGU ay tatanggap ng 5 milyong piso para sa farm inputs, ngunit hindi nagawa ang mga proyekto. Nilinaw ng prosekusyon na ang mga nabanggit na kaso ay walang kaugnayan sa Priority Development Assistance Fund kundi sa regular na pondo ng DAR. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita sa Tomorrow's News Tonight. Nako, ay sus po, bad news pa rin po. Sa susunod na linggo, meron pong nakaumang na naman sa pagtaas sa presyo ng petrolyo. Naging bad news din ngayong araw nito, partner, ano ha? Yung halaga ng ating piso. Nako? Ay sus po, sumadsad sa pinakabagong record low ngayon hong
Thank God it's Friday. Samantala naman, 12 milyong pisong halaga daw po ng pekeng karneho ng baka nabisto sa dugyot na bodega sa Navotas at Malabon. Sa pong TNT Global News, US, nagpatupad daw po ng bagong taripa laban sa 60 bansa. Sa sports, UST Golden Tigresses pasok na sa finals ng Shakey's Collegiate Invitationals. At sa showbiz, Janine Berdin, certified fangirl, nang i-follow ni Hollywood star Indian Navarrete. Pilipinas ang oras, alas 9:32 ng gabi. Ana ay hatid sa inyo na. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma
Una at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa music, match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanila. Pilipinas ang oras, ganap na pong alas 9:38 ng gabi. Balik po tayo sa ating mga balita sa Tomorrow's News Tonight. Ang niyo pa rin po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa ating pa rin po mga balita, inaasahan na hindi bababa sa 6 pesos bawat litro ang itataas daw po sa presyo ng diesel sa susunod na linggo. Epektibo sa Martes, July 22, isang araw matapos naman ng sona ng Pangulo sa Lunes. Ito po ibate naman sa pinakauling pagtaya ng Min of Flat Singapore at ng foreign exchange averages sa nakalipas na 4 na araw ng trading. Ayon po sa oil industry sources, maaring mag-increase daw ho na 6 na piso hanggang 6 pesos and 50 centavos ang bawat litro po ng diesel, habang nasa 5 pesos and 50 centavos hanggang 6 pesos ang forecast na pagtaas naman sa halaga ng gasolina. Ngayon pong linggo ay pinatupad ang 10 pesos hanggang 10 pesos and 68 centavos sa pagtaas sa bawat litro ng diesel at nasa 11 pesos and 60 centavos hanggang 11 pesos and 77 centavos naman na pagtaas sa kerosene, habang 3 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos 65 centavos ang dagdag sa bawat litro ng gasolina. Ito na po ang pang 29 na oil price adjustment ngayon pong taong ito. TNT Tomorrow's News Tonight. Mamaya abangan naman po ninyo yung isa pang bad news, yung ating piso ay sumadsad. Matindi pa ito sa mga bagyo eh. Dumapa. Ano ba naman yan, no? What is happening to our Philippine peso, Mr. President? Hindi, yun talagang epekto yan itong global problem, ha? Pero dito muna tayo, partner, ha? Ito, pananaw daw po ng publiko alin sa mga articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte ang may pinakamatibay na matayan. Ito po ang lumabas sa kaunahang National Momentum Survey ng Momentum Research na isinagawa mula July 13 hanggang July 16, 2026. Sa may 1,438 Pilipinong edad 18 pataas na nakapanayam po sa pamagitan ng face-to-face at computer-assisted interviews, 24% daw po ang nagsabing pinakamabigat na issue ang umunoy irregularidad sa paggamit ng confidential and intelligence funds. Samantalang nasa 22% ang nagsabing wala sa mga paratang
ang kanilang itinuturing na kapani-paniwala. Habang 16% naman ang tumukoy sa alegasyon ng grave threat o manoy pagbabanta sa Pangulo at sa kanyang pamilya bilang pinakamabigat na usapin. Ayon po kay Momentum Research Founder and Chief Executive Officer Cleve Argelias, ipinapakita daw po ng resulta na bagaman nangunguna sa pananaw ng publiko ang issue ng confidential intelligence funds, natili namang hati ang opinyon ng mga Pilipino sa iba't ibang articles of impeachment na kinakaharap ng pangalawang Pangulo. Ngayon, alamin natin kung bakit hati at mukhang yung iba ay halos hindi interested. Although marami naman na talagang sinasabing dapat daw managot ang Vice Presidente sa mga ipinaparatang laban sa kanya. Na sa ating linya mga kaibigan si Professor Cleve Argelias, ang founder and CEO ng Momentum Research. Prof, magandang gabi po sa inyo. Welcome sa ating program. Tomorrow's News Tonight, Ray and Kisses. Magandang gabi po, Ray at Kisses. Salamat po sa inyong imbitasyon sa inyong programa. Oho, batay po dito sa inyong isinagawang survey, Professor. Ano ba ito? Wala bang interest dito ang ating mga kababayan sa sa ginaganap na impeachment trial o interested pero litong-lito? Ano ho, Prof? Ray, ang tingin ko, batay dun sa aming isinagawang latest survey, no, nabanggit mo nga, July 13 to 16. So, ito yung halos katatapos lang nung unang linggo ng paglilitis. Marami sa ating mga kababayan nagsasabi na hindi nila nasusubaybayan ng buo o aktibo yung ating impeachment trial. No? In fact, halos 13% lang yung nagsabi na nababalitaan nila yung impeachment trial at nasusubaybayan nila ng mabuti. So, mababa lang yun. Ano lang yun, no? Isa sa bawat 10 Pilipino. Samantala, malaking bahagi po ng ating mga kababayan ay nagsasabi na nababalitaan naman nila, naririnig naman nila, pero gaanong nasusubaybayan. Yan ay 56% naman, no? So malaking bahagi po ng ating bansa. Nandyan po yung kanilang pagtingin na nababalitaan pero hindi nasusubaybayan. Tinanong din po namin na ano ba yung kanilang karanasan sa kasalukuyan. Meron nga po sa ating mga kababayan na hindi nakakasubaybay sa paglilitis at yung mga sumusubaybay naman, ang reklamo ay magulo at nakakalito yung nagiging takbo ng ating paglilitis. Yun po ay 32% naman ng mga Pilipino. Yes, sir. Yes, sir. Nabanggit nyo na rin lang po na naguguluhan o nalilito. Sa tingin nyo po, bakit kaya itong mga kababayan natin ay nalilito o naguguluhan dito sa impeachment? Kisses, I think isa sa mga maaaring dahilan talaga nito ay yung mga nagdaang araw kasi sa paglilitis, sesyon ng paglilitis, parang naging paligsahan ng mga abogado. Gumagamit sila ng mga mahihirap na mga termino, no? Meron silang, may mga procedural silang objection. No? Maaari kasing nakaka-entertain sa iilan, pero para pala sa maraming mga kababayan natin, nakaka-alienate na din pala kasi mukhang nakakalito. Hindi nila naiintindihan kung ano na ba talaga yung tinatakbo ng paglilitis. And I think, Prof, ito yung tinatawag nating mga technicalities and yung terminologies na ginagamit sa korte. Pero hindi naman talaga maiwasan na ito ay gamitin nila. Ano ho? Tama po, no? Hindi naman talaga nga maiiwasan dahil isa naman itong paglilitis. Pero tingin ko, baka may maaari pa pong kakayahan na gawin yung impeachment court para hindi naman mauwi na sobrang teknikalidad lang yung kanilang pinag-uusapan. Hindi ba lumalabas sa inyong... Prof, hindi ba lumalabas sa inyong survey na parang away bata lang nangyayari sa impeachment trial? Lalo na yung mga senator judge saka yung mga prosecutor saka defense. Ano ho? Baka yun na lang din po yung dahilan, no, kung bakit nga nakakagulo at nakakalito yung takbo ng paglilitis. No? Siguro ang iniisip kasi natin at saka siguro yung mga nasa loob po ng impeachment court na para itong trial, alam ng mga iba't ibang bahagi ng paglilitis, yung kanilang sarili-sariling role. Alam ng prosecution yung gagawin, alam ng defense, alam ng presiding officer. Pero hindi po nila dapat kalimutan na nanonood yung publiko at kalahok po yung publiko sa isang impeachment trial. Hindi ito ordinaryong paglilitis.
Pero Yun sa lang siguro yung nakakalimutan na dapat po ipaliwanag sa kanila yung nangyayari. Pero sa inyo pong naging survey, Prof, ano naman ang naging say ng ating mga respondent dun sa ating mga senator judges? Doon po sa ating mga senator judges naman, meron po kaming dalawang katanungan dyan na related. No? Yung una, sino po yung tingin nilang pagkakatiwalaan na patas at walang kinikilingan, no? At ikalawa naman po, ano ba yung tingin nilang dapat maging batayan ng pagboto ng mga senator judges, no? Ang lumalabas po, yung pag nagbigay ng hatol yung mga senator judges, ang hati po yung mga Pilipino, 37% dapat daw batay sa public opinion yung kanilang maging hatol. Yung 36% naman po ay batay naman daw sa kung malakas o mahina ang ebidensya. So divided yung iba dapat sundin nila yung publiko, yung iba naman batay talaga sa kung ano yung appreciation nila sa ebidensya. Pero sa inyong survey, Professor Argelia, sir, hindi naman nawawala yung interest ng ating mga kababayan dito sa ginaganap na impeachment trial. So nagkakaroon lang tayo ng problema kapag sinusubaybayan, nahihirapang maintindihan ng ating mga kababayan. Tingin po namin na yung datos ang ipinapakita niya ay may sapat na interest naman yung ating mga kababayan. Sa katunayan, kung tatanungin mo sila kung sa kasulukuyan ba meron na ba silang hatol din, no? Hindi senator judges, sila po, no, bilang mga Pilipino. Marami sa mga ating kababayan nagsasabi na masyado pang maaga. 44% masyado pa daw maaga para masabi kung dapat makatulan o mapawalang sala ang ating ikalawang Pangulo. Sa tingin ko, yun ay nagpapakita na gusto nila pang malaman ano ba yung magiging ebidensya, paano ba tatakbo yung paglilitis bago sila gumawa ng sarili nilang hatol. Siguro ho, mas lalong magkaka-interest ho yung ating mga kababayan. Dadami ho, magkaka-interest ho kung dadalo ang Vice Presidente. Ano bang banggit po sa inyo sa survey? Tama po kayo dyan, no? At personally, ay 100% agree dahil sa survey din po natin, overwhelming majority po. Kung makikita nyo po yung mga binabanggit ko kanina, meron pang mga differences ng opinion yung mga kababayan natin. Pero pag sa usapin po ng dapat bang personal humarap ang ating Vice Presidente, 83%, no? So, 8 out of 10 Filipinos, very clear majority po yan, ang nagsasabi na mahalaga na personal na harapin ni Vice President Sara yung sarili niyang paglilitis upang sagutin yung mga paratang sa kanya at magpaliwanag po ng kanyang panig sa taong bayan. Nabanggit din ba sa survey niyo, Professor, na dapat daw managot ba ang pangalawang Pangulo dun sa ipinaparatang laban sa kanya? Sa kasulukuyan po, marami nga po sa ating mga kababayan doon sa survey nagsasabi 44% masyado pang maaga. Pero kung 44% po yun, yung iba po, medyo meron na silang hatol. At sa pagitan po ng convict or acquit, mas marami nagsasabi na i-convict daw po si VP Sara, 28%. Kumbinsido na sila na at this point, doon po sa mga iba't ibang mga paratang, inilista po namin yung 4 na major na paratang, 4 na articles of impeachment, convict na po yung kanilang pinili, no, 28%. Samantala, 20% naman po yung kumbinsido na dapat mapawalang sala o i-acquit po si Vice President. Last question on my part, Prof. Sa dami ho ng mga questions dito sa survey na ito, sa tingin nyo ho, ano po yung pinakamahalagang mensahe po nitong survey nyo po na ito? I think ang mahalaga po ay una, may kailangan pong gawin yung ating impeachment court para mailapit pa po yung paglilitis sa mas maraming mga ordinaryong Pilipino para mas maging makabuluhan yung kanilang pakikilahok. At pangalawa, mukhang inaantay po talaga ng taong bayan yung pagharap ni Vice President Sara. Siguro ngayon baka may patience pa yung ating mga kababayan dahil ilang linggo pa lamang, pero dahil 83%, overwhelming majority, minsan lang po magkaroon ng pagkakasundo sa amin ng ganyang kataas sa survey na ginawa namin. Kaya nangangahulugan po yan na kahit pa supporter sila ni VP Sara, opposition man sila, kakampi po sila ng Marcos administration, sa amin pong pag-aaral lumalabas na meron pong consensus yung ating po mga kababayan na dapat po siyang humarap dun sa sarili niyang paglilitis. Siguro linawin din natin, Professor, yung ginanap po ninyong survey, hindi naman tinatanong kung pro or anti VP Sara sila.
Ito'y plain lang na nagtanong lang kayo kung nakafocus lang sa impeachment trial. Yes po, tama po yan. Wala pong, hindi po natin sinelect yung mga sasagot batay po sa kung sila po ba ay suportado o hindi nila suportado ang ikalawang Pangulo. Prof, maraming salamat po sa inyo binigay sa amin ng mga impormasyon tungkol po rito para mga paliwanag. Maraming salamat po at mabuhay po ang inyong programa. Thank you so much. Si Professor Clive Argelias, siya po ang founder and Chief Executive Officer ng Momentum Research. Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, mag-iisang taon na mula nang bagitin daw ho ni Pangulong BBM sa kanyang talumpati mga katagang mahiya naman kayo. Kaugnay ng mga opisyal ng pamahalaan na tumatanggap umano ng kickback sa mga flood control projects, marami ng mga malalaking pangalan ang nadawit sa gitna ng investigasyon, subalit hanggang sa ngayon hindi pa rin natutuldukan ng kontrobersiya. Sa ikalimang taon ni Marcos sa pwesto, ang tanong daw po ng taong bayan, may mahuhuli na bang mga malalaking isda sa likod po ng flood control scandal? Matutuldukan na nga ba ang naturang sistematikong katiwalian? Narito pong special report ni RH14, Let Narciso Mislet. Sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Isang taon matapos ang mensaheng ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nakaraang State of the Nation address, nahiya nga ba ang mga sangkot sa anomalya sa flood control projects? Mismong si Pangulong Marcos ang naglunsad ng sumbong sa Pangulo website na naglalaman ng listahan ng lahat ng flood control projects ng gobyerno. Sa nasabing online portal, nakalagay ang ilang mga detalye at estado ng proyekto. Iprinisinta ng Pangulo na nasa halos 10,000 flood control projects ang pinondohan ng higit kalahating trilyong piso mula July 2022 hanggang May 2025. Nadiskubre na karamihan sa mga kontrata ay napunta lang sa 15 contractors at mula sa 15 contractors, 5 ang may proyekto sa halos lahat ng rehiyon sa bansa. Kasunod nito ay personal na nag-inspeksyon ang Pangulo sa ilang flood control projects at natuklasan ang maraming substandard na mga proyekto o di kaya'y ghost o hindi na umpisahan kahit deklaradong tapos na. As of last month, June, ang report dito 100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita. Sa gitna ng kontrobersya at investigasyon ukol sa flood control projects, nagbitiw sinoy Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Itinalaga ng Pangulo bilang kapalit si Secretary Vince Dizon. Binuo ng Pangulo ang Independent Commission for Infrastructure para gumanap bilang isang fact-finding body na sisilip sa mga irregularidad, katiwalian at maling paggamit ng pondo sa mga proyekto ng pamahalaan. Makalipas ang 6 na buwang investigasyon, inirekomenda ng ICI ang paghahain ng kasong kriminal at administratibo laban sa 65 individual. Kasama sa mga ito ang 8 kongresista at 7 senador. Gayunman, hindi isinapubliko ang ICI report. Sa ngayon, kabilang sa mga kilalang personalidad na nakasuhan kaugnay ng anomalya sa flood control projects ay sina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., Senator Jinggoy Estrada na kapwa nakakulong ngayon, si dating Congressman Zaldico na pinaghahanap pa rin ng mga otoridad sa Pilipinas, dating DPWH Secretary Bonoan na balak gawing state witness, ilang dating opisyal ng DPWH at mga pribadong kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Agad binawian ng lisensya ang 9 na kumpanya ng mga Diskaya kabilang ang St. Timothy Construction Corporation at Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Pinatawan rin ng lifetime ban ang Wawaw Builders at Sims Construction.
Noong Pebrero, sinabi ng Malacanang na nagpapatuloy ang blacklisting procedures sa 16 na iba pang contractors. Aabot naman sa halos 25 billion pesos na halaga ng mga ari-arian na may kaugnayan sa corruption sa flood control projects ang na-freeze ng Anti-Money Laundering Council. Naisubasta ang ilang mamahaling sasakyan na sinamsam sa mga diskaya at ang kinita mula rito ay ibinalik sa National Treasury. Nagsauli rin ng milyon-milyong pisong kickback ang ilang dating opisyal ng DPWH. Aminado si Pangulong Marcos na kulang pa ang mga nagawa ng administrasyon para mapanagot ang mga dapat managot sa katiwalian. Pero sinabi rin ng Pangulo na hindi pa tapos ang trabaho. Sa usapin ng flood control, ang mahalaga ayon sa Presidente ay nasimulan ang pagkalkal dito, bagay na hindi anya nagawa sa mga nakaraang administrasyon. Hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Ayon kay Pangulong Marcos, malala ang sistema ng korupsyon sa Pilipinas at naniniwala itong kailangan ng pagbabago hindi lang sa pamamahala kundi sa mismong pag-uugali ng mga tao. Mayroon kasi anyang hindi nahihiya sa kanilang maling ginagawa. No, this is a deep-seated system of corruption that requires not only structural changes in the way government is run, in the way that the budget is written, but also a change in attitude. Kasi ang sinabi ko, mahiya naman kayo. Pag tinanong mo sa akin, nahiya ba sila? Yung iba, hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kaming ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture of within government. Para sa SONA 2026, ito si Lieutenant Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa ikalawang pagkakataon muling inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte matapos paboran ng mayorya ng kongresista ang impeachment complaint. Pero hindi tulad noong 2025 na in-archive lamang ang articles of impeachment at idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Ngayong taon ay opisyal nang nagsimula ang paglilitis. Balikan natin ang naging takbo ng sa Kamara sa special report ni RH12 Milky Rigunan. The chair would like to manifest that I was informed by the Secretariat of a correction in the result of the nominal voting on the House Resolution number 989 that the body earlier adopted. The correct result is as follows. Affirmative 257 instead of 255. Negative 25 instead of 26. And abstention remains at 9. In view thereof, let the records reflect the said result. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment together with all the annexes pursuant to the rules of House on impeachment proceedings. May 11, 2026, sa botong 257 ang pabor, 25 ang no at 9 abstain, na-impeach muli ng Kamara ngayon 20th Congress si Vice President Sara Duterte. Nagitan nito ang bilang ng 215 House members na bumoto sa unang impeachment complaint noong February 2025. Pero napigil lang maglabas ng desisyon ang Korte Suprema sa issue ng one-year bar rule. Sa kanyang sponsorship speech, tiniyak ni Batangas Representative Jervil Luistro, chairman ng House Justice Committee, naging maingat sila at tiniyak na ang bawat pagdinig ay bukas sa taong bayan via live stream. Sa kabila ng may bigat na alegasyon sa mga impeachment proceedings, isang bakanting upuan at ni minsan anyay hindi dumalo sa impeachment proceedings si VP Sara. Sa rekomendasyon ng House Justice Committee na nakapaloob sa Committee Report 261, guilty si VP Sara sa lahat ng mga alegasyon laban sa kanya. Ipapataw ang pagpapatalsik sa pwesto, perpetual disqualification to hold any public office at dapat makasuhan. Kaya kapag may mga tanong tungkol sa paggamit ng pera ng bayan,
Hindi maaaring manahimik ang House of Representatives. At sa kabila ng lahat ng ito, isang bakanteng upuan ang humarap sa Committee on Justice. Hindi dumalo ang Vice Presidente upang personal na sagutin ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Ngunit sa ating sistema, ang mga seryosong aligasyon ay kailangan sagutin sa pamamagitan ng ebidensya at testimonya sa ilalim ng panunumpa. Gayunpaman, kahit wala siya sa pagdinig, pinag-aralan pa rin ng Committee on Justice ang bawat dipensang inilabas ng kanyang kampo. At matapos ang mahabang deliberasyon, matapos ang halos 22 resource persons, matapos ang libu-libong pahina ng records, nagkaisa ang Committee on Justice. Unanimous po ang boto. The committee found probable cause to proceed with impeachment. Nang umusad ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente at sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court, binuo ng Kamara ang 11-man House Prosecution Team. Si Luis ang lead prosecutor at kasama niya na bumubuo ng House Prosecution Team ay sina Manila Representative Joel Chua, Chair ng House Committee on Good Government and Public Accountability, Isabel Zamora ng San Juan, Rog Gutierrez ng One Rider Party List, Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima, Akbayan Party List Representative Chel Jokno, ako Bicol Party List Representative Terry Ridon, House Senior Majority Leader Lawrence Defensor, Representative Keith Flores ng Bukidnon, Lordan Sua ng Cagayan de Oro at Kakabagaw ng Dinagat Islands. Sa pagtaya, baka abutin ng Setyembre o higit pa ang impeachment trial pero tinitiyak ng House Prosecution Team na handa silang maipresenta at maipanalo ang Articles of Impeachment. Article 1, Confidential Funds, Article 2, Unexplained Wealth, Article 3, Bribery at ang Article 4, Assassination Plot and Grave Threats. Inaasa na magiging mahabang impeachment trial pero tinitiyak ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor handa at kaya nilang isustain ang energy hanggang mapanagot ang Vice Presidente. And we hope to continue that and we will sustain that throughout the 90 days total of the impeachment trial days. We are ready to sustain this kind of trial. Para sa SONA 2026, ito si Milk Reguna ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Atin naman alamin ang report mula kay Edwin Duque. Ito daw pong Quezon City LGU. Naglabas na po ng abiso sa rerouting plan para sa SONA. Report mula kay Edwin Duque. Edwin. Lakay Ray, sa huling anunsyo kayo ng Quezon City, magpapatupad ang Quezon City Traffic and Transport Management Department ng traffic rerouting plan para sa ikalimang State of the Nation Address na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa July 27, araw ng Lunes. Ipapatupad rin ang zebra lines mula sa Elliptical Road, Pelcoa hanggang Sandigan Bayan at isa pang zebra lane naman sa Doña Carmen hanggang IBP Latex para bigyang daan ang mga sasakyan ng mga opisyal ng gobyerno at mga bibisita patungo naman sa Batasang Pambansang Complex. Magtutulungan din at ang nakantamay naman ang mga tauhan ng TTMD, Metropolitan Manila Development Authority of MDA, Philippine National Police, Quezon City Police District, Presidential Security Group, Quezon City Department of Public Order and Safety, Task Force Discipline, Quezon City Disaster Residential Management Office at Bureau of Protection para matiyak ang seguridad, kaayusan ng daloy ng trapiko sa mga apektadong kalsada. Dahil sa inasahang mabigat na daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue at sa paligid naman ng Batasang Pambansa Complex, pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta.
Kaya ang payo ng lungsod ng Quezon City na minabuting dumaan o kung saan yung mga matinding bigat at dali ng trapiko ay iwasan muna para hindi maapektuhan ang kanilang mga importanteng lakad sa araw ng Lunes. Aris 23 Edwin kinagula sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. News trending worldwide. Sa ating TNT Global News, US nagpatupad daw po ng bagong taripa laban sa 60 bansa. Ibalita mo yan, Wina Pearl Hesoro. Nagpataw ang administrasyon ni US President Donald Trump ng bagong taripa na 10% at 12.5% sa mga inaangkat na produkto mula sa 60 trading partners. Kabilang dito ang European Union at China. Ayon sa White House, layunin nito na parusahan ang mga bansang umano'y hindi sapat ang pagpapatupad ng mga batas laban sa forced labor o sa pilitang pagtatrabaho. Sa ilalim ng bagong patakaran, halos lahat ng inaangkat na produkto sa US ang masasaklaw ng taripa bagaman hindi kasamang ilang produkto tulad ng langis, pataba, ilang pagkain at iba pang mahalagang kalakal. Samantala, tutol naman ang ilang bansa kabilang dito ang European Union, Australia, Brazil at Norway na nagsabing walang sapat na batayan ang bagong taripa at nanawagang ito ay bawiin. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports. Sa ating sports mga kaibigan, UST Golden Tigresses pasok na sa finals ng Shakey's Collegiate Invitationals. Report mula kay Kyle Bullas. Kyle. Pasok na sa finals round ng 2026 Shakey's Collegiate National Invitationals ang University of Santo Tomas Golden Tigresses. Ito ay matapos nilang pataubin ang Letran College sa scores sa 25-10, 25-19 at 25-12. Nanguna sa knockout semifinals game na ito ang team captain ng UST na si Reg Jurado na may 12 points. Dahil dito, makakaharap ng UST sa finals ang kumpunang mananalo sa pagitan ng College of St. Benilde at ang Australian team na Southern Storm Melbourne. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle! Sa showbiz, si Janine Berdin, certified fangirl ng i-follow ni Hollywood star Indy Navarrete. Ang detalye, Don Carlos. Nagpaka-fangirl ang singer na si Janine Berdin nang i-follow back na obsession star Indy Navarrete sa social media platform na Instagram. Sa ibinahaging screenshot ni Janine Berdin, i-share nito ang mahabang mensahe sa actress at nagtanong kung napindot lamang ba ang follow button. Sagot ng Hollywood actress, fan daw siya ni Janine at sinabing on repeat o paulit-ulit ang kanta ng singer sa kanya. Nakilala si Indy sa horror film na Obsession habang si Janine naman ang kumanta ng What If I Miss You for the Rest of My Life na sabay pumatok ngayong taon. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat po sa mga tumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 9 minutes, makalipas ang alas 10 ng gabi. Ang DZRH, number 1 na naman. Uy! Number 1 na naman sa quarter. Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang,
Huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT.
Easy Bayan. At Kisses Para sa Habson. DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas. Pinas ang oras! Alas 10:17 ng gabi! Ito ay rated STG Showbiz Talk. Ganern! Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk. Ganern! Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk. Ganern! DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes! Magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa nag-iisang programang Mahal Mo, Mahal Ko.